Okay, meron tayong bagong pag-aaral mga kapatid. Maliban doon sa Doctrine of Grace natin, that is particularly a study of our soteriology. Pag sinabi natin soteriology, yung mga bagong nakakapakinig ng about the meaning, Ronel, no? At Romilin, baka ngayon first time mo palang napapakinggan yung word na soteriology. Pag sinabi soteriology is the study of salvation or yung doctrine of salvation, no? Kung ano yung pinag-aaral natin patungkol sa kaligtasan. Para kasi sa buhay natin, yun, isa sa pinaka-importante yan bilang isang Kristiyano na malaman natin kung paano tayo naligtas, no? At yun yung Doctrine of Grace na pinag-aaralan natin sa umaga. Magandang hapon po sa inyo lahat at magandang gabi doon sa mga nasa Pilipinas kung may manonood man tayo sa live. At ito yung live natin para maka-join ang ating mga kapatid sa Lebron Edison. Dahil baka in-anticipate din nila na mag-live tayo sa ating Bible study. Ito po yung ating unang-una na series natin ang ating Covenant Theology. Medyo hindi naman kahabaan po ito pag-aaral na to, but one thing for sure po, marami tayong matututunan dito patungkol sa relationship natin sa ating Panginoon sa Kristo at relationship natin sa Diyos. Ano ba ang definition ng isang covenant or ng isang anong tawag sa Tagalog niyan? Hindi. Yung may malalim na Tagalog ang covenant, ano? So medyo hindi ko na na-research yan. Yung kapanahonan nung nila Andres Bonifacio, nagkaroon sila ng covenant, di ba? Yung napag-aralan natin yan sa Pilipino, pero Blood compact. in English nyo rin eh. In English nyo rin. Merong Tagalog nun eh, na malalim. Baka si Brother Ronel. May Tagalog ang covenant, ano? Sandugo. Sandugo, yun yan. Ngayon, pag-aaralan natin, what is covenant theology? Meron tayong mga naka-line up na pag-aaral natin. Meron tayong historical theology or history of the church. No, na very exciting din yung topic na yan. So, inuna muna natin itong covenant theology. Pwede kasi tayo mag-alternate covenant theology tapos historical theology. Paano natin i-defend yung Protestant church, which is yung tunay na church from apostolic ages, at ito ay nakorrupt yung teachings ng orthodox teachings ng church, ng original Christian church, no, or ng church ng ating Panginoon sa Kristo ay in history nakorrupt. Pero hindi tayo sasaklaw sa topic na yan dahil meron magpe-present sa atin na talagang mag-aaral niya, si Brad Perdi yata yun, no? So, pagandaan natin din yung pag-aaral natin ng church history. Maganda meron tayong pag meron tayong kausap na Kristiyano na ito yung tunay na church, di ba? Hindi yan, lahat naman ng church pare-parehas di ba? Ganun, may mga ganun na approach sa atin, di ba? Hindi, ano naman yan, yung yung namang Christianity, iba-ibang sekta lang naman yan pero isa lang naman yan may ganun, di ba? So, sa historical theology o sa history of the church, mapag-aaralan natin kung saan talaga nanggaling yung tunay na church at kung nasaan yung tunay na church sa mga panahon ngayon. So, yun yung historical theology. But for the meantime, of course, nandito muna tayo sa covenant theology kasi isa sa pinaka-importanting bagay na pag-aaralan natin yung tinatawag nating tipan. Tipan sa Diyos. Or yung theology, pag sinabing theology is the study of God, no? Kaya covenant, yung relationship with God. Pag-aaral natin ng relasyon or covenant natin sa Diyos, no? So yun ang pinakababa ang ginatawag ng sa Tagalog, no? As covenant theology, this is the story of the Bible. Ang sabi nila, no, ng mga theologians, ang Bible is a series of covenant relationships, no, in different phases. Okay, so pag nagbasa tayo ng Bible, nagsimula yan sa first covenant, tapos sumunod yung mga following covenants. Yan yung pag-aaralan natin. Saan ba pumasok yung covenant of grace na kung meron tayo sa ngayon na panahon, no? Because alam natin, na pag-aaralan natin that we are in the covenant of grace. Andiyan yung tipan natin sa ating Panginoon sa Kristo, di ba? Ito yung sinabi niya. Di ba? Sa Luke 22, verse 20. Anong sabi niya? Paano ba ito inaano ba? Ha? Left. Ayun. Swipe left nila po. Okay.
So anong sabi ni ng ating Panginoon Jesucristo sa Luke 22 verse 20, no? Doon sa kanyang Lord's Supper, no, sabi nila ibang Last Supper, lalo si mamatay si Christ niyan, no? Sabi niya, and the cup, he's pertaining to his blood. Okay, ang sabi niya doon, and the cup in like manner after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. So si Kristo po, si Kristo din, ano, ang ating Panginoon sa Kristo, alam niya, no, that there is a new covenant, na siya ang nag-fulfill ng covenant of works, no? Pumapasok na tuloy information about different covenants na na-a-utter ko na agad, no? Because he's the new covenant, yung blood niya, yung inaalay niya sa krus ng Kalbaryo, symbolizes the new covenant, our new covenant to God. No? Nasa bagong tipan tayo. Yung dugo, kanina sabi, sa dugo, di ba? So yung dugo niya, na iaalay niya sa krus, yung time niya, iaalay pa lang niya, is yung parang, ito yung sinasabi natin sa dugo, or yung blood compact niya, yung kanyang kamatayan, pero ito sovereignly done to eh. Kasi siya lang yung nag-alay ng dugo. No? So yung itong covenant na to is one-sided. Actually, ang sacrifice, dahil walang ginawa yung tao. It was sovereignly served. No, itong covenant na to, no? So, ang tanong is, syempre, unang-una, what is covenant? What is a covenant? Sa inyong sariling, kung kayo magbibigay ng meaning, ano ang covenant para sa inyo? Ano unang-una pumapasok sa inyo? Between me and my pact, Savior. Okay. Between me, Savior, and pact. Relationship between me and God. Pact. Parang yung sanggan dikit, parang gano'n. Agreement, no? Facts. PACT. O, PACT. Kasunduan. Ang pact kasi Kasunduan, covenant, ano? Okay. Ano pa? For me, is relationship talaga. In any way, di ba? Hindi lang spiritual. Pag sinabing covenant, may contract, or may kasunduan, or may agreement, ano? Pero, naisip nyo ba to? Is something like asking for a divination of a matter. Bakit? Pag sinabing covenant, ano ang relevance ng isang magulang or isang nanay sa kanyang anak? Bakit mother? Dahil dinala. Bakit nagkaroon ng covenant between mother at saka ng anak? From? Saan niya nagdugo? Doon pa lang na-establish na yung covenant, di ba? Between the mother and the child. Di ba? So, yung isang theologian na source natin ng pag-aaral na to, sabi niya, ang isang covenant daw, pag tinanong mo, is something like asking for a definition ng isang nanay. Ang isang nanay na nagbuwis ng buhay, di ba? Para mailuwal ka sa mundo, kayo naging nanay kayo lahat. So, naiintindihan yan. Ito, malapit pa lang maging nanay. Si Neil. So, sa isang mga... So sa isang sa isang mababaw na kahulugan, hindi naman sa mababaw, pero sa isang magandang example daw. Sabi ng isang prominenteng theologian, sabi niya ang covenant daw ay mahalintulad sa definition ng isang pagiging nanay. Dahil sa una, ito ay nag-alay ng buhay, nang ilabas ka sa mundo. Diba? Yan ang isang definisyon, no, na ginawa na hanggang sa niluwal ka sa mundo, tinuruan ka niya, yung covenant relationship, there is an obedience between the mother and the child. Hindi kasama yung tatay, no? Mother lang muna. There is an obedience between the mother and the child. Yung nag-nurture, yung mother, ni-nurture yung child. So there is an agreement, there is a relationship, there is a commitment to each other. Nung dumedede pa lang yung sanggol doon sa nanay, nandoon na yung covenant. Nandun na yung relationship. Yung sanggol, alam nyo, pag nilapit nyo siya, napapansin nyo yun sa mga nanay, no?
Sa ibang nanay, alam niya kung ano yung amoy ng nanay niya. Di ba? Umiiyak yan. Hindi pa yan nakakakita, ha? Pero mapapansin nyo, alam niya yung amoy, yung distinct smell ng nanay niya. Parang kanina na, parang tuloy nagiging relevance din dun sa message natin kanina sa shepherd, no? Alam niya yung tunay niyang tupay. Ano yung pinanggalingan. My sheep hear my voice, di ba? And I know them. Ganon din sa relationship ng isang nanay at ng anak. Di ba? Alam na alam ng anak ang amoy ng kanyang nanay. There is a covenant. There is a intimate relationship. May intimate closeness sa isa't isa. That is a covenant. No? Ang sabi doon, Scripture clearly testifies, no? Parang masyadong malit. Nakikita niyo ba, mga kapatid? Scripture clearly testifies to the significance of the divine covenants. Ano niyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, makikita niyo talaga yung from the beginning, no? Scripture already testifies about the covenant of God between men. Ano yung first covenant kung natatandaan nyo? Sa Genesis chapter 6 verse 18, buksan nyo yung Bible. Ano yung first covenant na na-establish between man and God? Explicit reference may be found to a divine covenant established with Noah. Ay, sa Noah, no? Meron yung unang-unang covenant, no? Maliban nito. Pero sige, buksan natin yung Genesis chapter 6 verse 18. Yun yung mga covenants na na-establish, ano? Initially ng Diyos sa tao. Pakibasa Sis Macy, kung may ano ka. May Bible ka na ba, Sis Macy? Asa Sis Macy? Sige, Jack, pakibasa muna. That is about the flood, no? Big James 1. Sige, sige. Today I will establish my covenant, and Okay. thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. It was mentioned clearly. It was a covenant, no? I will establish a covenant. Kasunduan. Okay, sa Abraham, kay Abraham, sa Genesis chapter 15, verse 18. But first, pakibasa. At ng araw na yung gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram, at ganito ang sinabi, ibibigay sa lahi mo ang lupain ko mula sa hanggahan ng Egypto hanggang sa ilog Euphrates. Israel, okay, sa Israel, sa Exodus 24:8, Brad Mike. Sino nakahanap na? Exodus 24, verse 8. 24 verse 8. Mhm. And Moses. Wala namang ay tama eh pala. Moses. So Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold the blood of the covenant The which blood. the Lord has made with you in accordance with all these words. The blood of the covenant. No? Para exclusively yan para sa mga Israelites, ano, through Moses, ano. Okay, kay David, ano yung sabi sa kanya ng Diyos sa 89 verse 3? I have made Sounds- a covenant with my chosen. I have Mhm. sworn unto David my servant. David, my servant, I have established a covenant with my chosen. Nakita niyo yung foreshadowing ng pagdating, foretelling naman, foreshadowing, about the foretelling, about the covenant during the Old Testament, at sa covenant ngayon, ang meron. Sabi niya, to my chosen, I am establishing this covenant to my chosen ones. Di ba? Ano, sa Jeremiah 31:31, last verse. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Judah. Sambahayan ng Israel at sambahayan ni Judah. Actually, prophecy yan, ano? That is a prophecy about the covenant of Christ with His chosen people, no? Sa bayan ng Israel at bayan ni Judah, no? So, pero that's a prophecy na patungkol sa foretelling, na nagpo-foretels din about the coming of Christ with the new covenant, no? So, very consistent ng Diyos when it comes to covenant sa kanyang mga chosen ones. There is always a covenant. Kapag meron siyang pinili na isang tagapagsalita niya, si Moses, si Abraham, pag may pinili siya, lagi siyang may covenant. Tandaan nyo,
kapag may pinili, and we as Christians are being chosen by God, kaya nag-establish din siya ng covenant para sa atin. Diyan tayo ito yung central topic natin about the covenant of God with His chosen people. Nakita niyo kung gaano ka-privilege ang isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, o isang pinili ng Diyos dahil binigyan ka ng covenant. Ano? And Christ Himself, sabi dito pa, sa uli, Christ Himself spoke of the Last Supper in covenantal language. Ito nga yung kanina pinost natin, di ba, sa Luke. But, sabi nga dito, what then is a covenant? How do you define the covenantal relationship or relation of God to His people? What then is a covenant? Based dito sa pinagdaan natin, how can you define the covenantal relation of God to His people? No? A covenant is a bond in blood sovereignly administered. Yan yung definition ng covenant in biblical sense. A covenant is a bond in blood sovereignly administered. Isipin nyo, sovereignly administered, ibig sabihin, siya yung may gawa lang ng bond na to. Alam na natin kung sino pinapatungkulan natin yan. Pero let's go further. Ano yung a covenant is a bond in blood. A covenant is a bond in blood. Sabi ito, when God enters into covenantal relationship with man, He sovereignly institute a life and death bond. Life and death bond. A covenant is a bond in blood. Talagang sandugo, talaga tama yung definition sa Tagalog, no? Sandugo, or a bond of life and death. Sovereignly administered. Pag sinabi sovereignly administered, ano natin, we are talking about sovereignly. Pag sinabi, exclusive niyang ginawa, or sovereignly, siya mismo lang ang gumawa, no? Ang Diyos lang mismo, o may particularly monotheistic, kung tawagin natin, in nature. Diba? Three aspects of this definition of the divine covenants must be considered more closely. Mamaya, tatalakayin natin yung three aspects na yan, ano? The phrase bond in blood or bond of life and death express the ultimacy of the commitment between God and man in a covenantal context. Kasi dyan tumatakbo yung istorya ng Biblia patungkol sa relationship ng creature and the Creator. Laging merong covenant. Kasi alam naman natin na ang isang creature has a finite capacity sa kanya pag-iisip. Comparing to a Creator, which is an intimate, infinite siya, tayo finite. So, nag-i-establish siya ng relationship through covenants. No? Yun yung covenantal context. By initiating covenants, God never enters into a casual or informal. Tingnan nyo, ha? He never enters into a casual or informal. Hindi para ba yung Diyos? He is a God of discipline. Di ba? God definite. Never into a casual or informal relationship with man. Instead, the implications of His bonds, o yung covenant, extends to the ultimate issues of life and death. Tignan nyo, ha, kung bakit siya nag-i-establish ng covenant. Implication of His bonds extend to the ultimate issues of life and death. Diba? Ng kanyang kung saan nakikipag-covenant ang Diyos. This phrase, bond in blood, accords ideally with the biblical emphasis that apart from shedding of blood, there is no remission of sins. We know the particularity nito, no? Walang iba kundi ang ating Panginoong si Kristo lang ang nag-shed ng dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, di ba? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tatandaan nyo, mga kapatid, we have to be, yung foundation natin about these teachings about an exclusive covenant to His chosen people. Kasi laging
when it comes to covenant theology or covenant of God, sa pasimula pa lang, nag-i-establish niya sa chosen people. Di ba? Kay Noah, ilan lang silang naligtas doon sa covenant na yon. Kung natatandaan nyo pa, ilan sila? 8 lang. He established that covenant to 8 people. Di ba? At least yung kay Abraham, marami-rami na sila eh. Nung nagkaanak siya, ang anak niya si Isaac, saka nag-establish ang ating Panginoon or si Yahweh ng covenant sa kanya, di ba? Ang sabi niya, bago pa lang ipanganak pala si Isaac, nag-establish siya, sabi ni Yahweh sa kanya, dadami ka kagaya ng lupa sa bituin sa langit at buhangin sa dagat. Kaya tinawanan niya yung Diyos ng time na yun eh. Kasi teka Lord, wala nga akong anak eh. Paog nga yung asawa ko, barren. So ano tong sinasabi mo? Why are you establishing a covenant to sa akin? Nadadami ako. Nadadami kami. Nadadami ang lahi ko. Nadadami tuloy ako. Parang gremlins, nadami ako. Pero God fulfilled His promise. Dahil may covenant. May covenant, di ba? So blood is of significance in Scripture because it represents life. Alam ng mga medical yan. No? Very significant ang blood. Kaya nga yung mga ibang sekta, hindi kumakain ng dugo yan dahil kasi banal daw yun, di ba? Tsaka lahat ng sakit nandun daw sa dugo. It represents life. Not because it is crude or bloody. The life is in the blood. Sa Leviticus, alam natin yan, sa mga Levitical law. No? Kaya yung saksi yung at Seventh-day Adventist, hindi sila kumakain ng dugo dahil madumi daw sa kanila yan, di ba? Dahil sa Levitical law. And so the shedding of blood represent a judgment on life. And so shedding of blood represent a judgment on life. Merong kailangan tubusin dahil sa covenant na yun. Dahil dugo ang ibinigay, buhay ang kapalit. Between life and death. Naget nyo? Di ba? Dahil sa dugo, ang binigay, ang buhay at kamatayan ang kapalit. Kabayaran. Kamatayan ang kabayaran para sa buhay ng isang nakipagtipan sa Diyos. Pinakababa-baba na natin. So, para mas maintindihan talaga natin kung ano talaga yung covenant, di ba? Kung ano yung intimacy ng covenant nito ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga sinave, sa kanyang mga anak. Di ba? So, covenant theology, in other term, is a framework. Pag sinabing framework, ano yung framework? It is a foundation. No? Sa isang structure, ito yung poste niya, or yung cornerstone niya, or yung nagpapatibay. No? Pundasyon. Balangkas. So, for interpreting the Bible. Tingnan nyo, pag nagbabasa daw tayo ng Bible, yung covenant theology ang siyang framework natin. It's like you are talking to God because meron kayong covenant. Di ba? Framework, di ba? Yung covenant theology, napaka-importante na pinag-aaral natin yung covenant theology dahil ito yung framework natin for interpreting our scripture. When you interpret the scripture, lagi mong ine-emphasize yung covenant theology to interpret the word of God dahil pag nag-interpret tayo, it boils down to the glory of God. Lagi. Kasi may covenant tayo sa Kanya eh. Diba? So ang laging centrality ng interpreting of our Bible is sa Diyos lamang. Hindi in a manner na parang nagiging maraming times sa mga teachings, mayroong man-centered teachings. Diba? That is the framework. Hindi ba nabasa natin? Ay, shutting down. Ano yan? TV. Bakit? Sabihin mo yung TV, Hindi naman ah. Sabihin mo yung TV yan. Ha? Yan o. Mag-volume ka lang, mag-volume mawala yan. Pwede mo siya. Volume lang, volume. Tuloy mo lang yung volume. Mamamatay ito yung natin. Okay naman. Okay, so in view, its view, the entire story of Scripture are being structured by series of divinely established covenant or yung binding agreements, di ba? Between God and humanity.
So hindi hindi mahirap intindihin yan na pag pag nag-aaral tayo ng Biblia, this is a binding agreement between us. Lahat between us and God. Lahat ng binabasa natin dyan, lahat ng precepts na isinet ng Panginoon dyan para sa atin is a binding agreement between us and God. Hindi lang yung contract na na pwede mong i-bridge. It is a matter of life and death. Yan, ang covenant, mga kapatid. These covenants reveal the unfolding of God's single eternal plan of redemption through Jesus Christ. Before the foundation of the world, alam na yan ng Panginoon na mag-i-establish siya ng covenant to His chosen people. Nasa isip ka na ng Diyos, nasa isip na ng Diyos ang plano na yan, kaya meron mga foreknowing, no? Merong foreknowing siya na alam niya na sa umpisa pa lamang ay magkakaroon na siya ng covenant sa tao. Binigyan niya nga ng example niya, yung unang-unang covenant. Anong sabi sa Garden of Eden niya kay Adan? Anong unang-unang covenant niya kay Adan? Kagalawin niya ng mansanas. Oo, di ba? Tama ba yun, Brad Ronil? Huwag daw kakainin yung mansanas? Ha? Kinain ba yung mansanas? Mansanas ba yung kinain? Sabi doon na huwag mong kainin yung puno na nasa gitna ng halamanan o ng paraiso, no? Ang prutas ng good and evil, no? Sabi nga, wala namang particularity kung mansanas yung sinabi, no? Nung bata kasi ako, kala ko mansanas talaga yun kasi pag nakakapanood ako ng mga pelikula mansanas yung kinakagat, ano? Yun ang pinano sa atin. Kasi very tempting yung mansanas, di ba? Pag nakikita nyo, so yun ang ginawang example. Doon pa lang nalinlang. Ang tawag doon is fruit of good and evil, sabi. Yun lang, ano? Yun yung unang covenant ng ni Yahweh sa tao, no? Hindi mo yung Ano kumain nangyari? kayo pagpakarami. Grabe talaga yung first covenant. Ang gusto talaga ng ni Brad Fairley, ang first covenant, humayo kayo at magpakarami agad, eh, no? Wala pa si Eva, eh. Hindi, nandiyan na si Eva, kaya nga, no, yung may bibi na sa Sa kanila. dating tayo, lalasingin ni Lot yung mga anak ng So, lagi natin tatandaan that the covenants reveal is the unfolding of God's single eternal plan. No? God's single eternal plan of redemption through Christ Jesus. Through Christ Jesus. Kaya, di ba? Ang plan niya kasama ang ating Panginoon Kristo sa kaplano na yan. The triune God is implicating that meron na silang plano. Kaya nga, sa umpisa pa lang, let us create man in our own image. Di ba? Meron na talagang triune God, eh, no? Sa umpisa pa lang, ano? Tama ba yun, Brother Ronel? Nabasa mo na ba yun? Let us make man in our own image. Ibig sabihin, may plurality, di ba? So, nandun talaga na maintindihan talaga natin na merong plurality ang Diyos. Or isa lang ang Diyos, pero may tatlong distinct personality na napag-aaralan nga natin. So, God established an eternal redemption through Jesus Christ. Okay, key principles of covenant theology. Tayo. Ano ang principles natin? Number 1, God relates by covenant. Tandaan ako, napaka-importante niyan. Ano? God relates by covenant lamang. Di ba? Wala siyang pakialam doon sa mga iba na wala siyang covenant. Kaya mapapansin nyo, pag nagbasa kayo ng Old Testament, particularly yung mga kalaban ng mga Israel, di ba? Patayin yung lahat yan. Wala akong covenant dyan, eh. Uutusan ni Yahweh, ha? That is our God of the Scripture, mga kapatid. Di ba? Wipe out. Pag sinabi nyo, wipe outin nyo yan. Wipe out sila lahat. Huwag kayo magtitira kahit sanggol dyan. Wipe outin nyo. Ako ang may covenant sa inyo. Pag inutusan ko kayo, God, I'm relating myself to you. Ito ang fundamental way ko sa aking mga pinili. The fundamental way of God chooses to interact with His creation is through covenants. These are not mere contracts, but solemn relational bonds, often with promises and obligations. May obligation. No? Merong promise ang Panginoon, may sinumpaan siyang, sinumpaan tuloy. Sumusumpa talaga ang Diyos. Ano? Meron siyang
Pag sinabi kasing covenant, agreement na talaga yan na yung sinumpaan, di ba? And obligations. Pangalawa, unity of scripture. No? Kung papasok sa principles of covenant theology natin is the unity of the scripture. Ano yun? The Old and New Testament are not a story of different gods or two different plans. Yun, ha? The Old Testament is the new concile. Di ba? Ang sabi, ibig sabihin ng the Old Testament is the new concile. Ibig sabihin, may foretelling. Pag nasa Old, nagbabasa ka ng Old Testament, it foretells you of the coming of the New Testament. It conceals, it reveals, di ba? It exposes, it foretells you, it prophesies you about the New Testament, about the New Testament. While the New Testament naman is the Old revealed. Di ba? Parang nagbabacktrack lang tayo pag nasa New Testament tayo. Kaya makapansin nyo, yung pag nagtuturo si Christ, nagko-quote siya ng Scripture, ng Old Testament, di ba? Pinortel kasi yun, yung pagkamit ng New Testament. So, the New Testament is the Old revealed. Old Testament yun, yung Old revealed. So, malino sa atin yun, ano? It conceals, the Old Testament conceals the New Testament. And the New Testament is the Old being revealed. No? Ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, nakuwento na si Kristo. Alam niyo kung gaano karami pinarapisay si Kristo sa Old Testament, sino makakasagot? How many times Christ was prophesied in the Old Testament? Kay Bible woman natin tanong. Baka alam ni si Salia. More than 360 times pinarapisay si Christ. Lahat ng mga propeta. Di ba? Isipin nyo, ganun karami. Naisip nyo ba yun na ganun karami na parapisay si Christ sa Old Testament? Because it foretells the New Testament or the New Covenant. During the Covenant of Works, yung CW na tinutukoy natin, na darating sa ating pag-aaral, ano? It conceals the Covenant of Grace or the coming of our Christ, our Lord Jesus Christ. Kaya, yung pangatlo, Christocentric. Ang Covenant Theology. Di ba? It's Christ. Pag sinabing Christocentric, Christ-centered. Di ba? All covenants ultimately point to and find their fulfillment in the person and work exclusively of our Lord Jesus Christ. Di ba? It's Christ-centered covenant. Dahil yan talaga yung plano eh. Alam nyo kung nanonood kayo ng pelikula, from simula, hinihintay mo yung climax kung paano magwagi yung bida, di ba? Parang ganun yung Biblia pag nagbasa ka. Merong istorya na pinapanood ka para sa pagdating ng bida. Di ba? Sinasabi na nila na ito ang gagawin ng mga karakter na ito. Tapos, parang nanonood na pelikula. Tapos, biglang dumating na yung bida, pinulfill niya na yung purpose niya. Di ba? Pero hindi pa natatapos yung kwento eh. Di ba? Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin yung kwento ng istorya na to eh, ng covenant na to eh. Tapos na ba ang kwento ng covenant ng Diyos sa tao? Hindi pa. Hindi pa dumating ating Panginoon sa Kristo sa kanyang pagbabalik. Doon niya tatapusin. Hindi naman actually tatapusin yung covenant kasi yun yung eternal covenant na. Kasi kasama na natin siya eh. That is the fulfillment of the promise of God between His chosen people. Fulfillment na yon. Final phase ng pelikula yun. Yun yung pinaka-climax ng covenant natin sa ating Panginoon sa Kristo. How exciting para sa ating mga anak ng Diyos yung covenant na fulfillment ng covenant of grace or ang covenant ng blood ano yung kanina? Ano yung kanilang yung blood bond. Yung blood bond ni Christ sa atin. Blood bond. Huwag nyo kakalimutan yung terminology na yan. Blood bond, no? So, meron 3 overarching covenants. Ito na yung sinabi natin kanina, no? Meron 3. Okay? Sabi dito, while the Bible describes several specific covenants, kanina, binanggit natin yan, yung kay Adam, yung sa Genesis pa lang, yung sinabi ko sa inyo kanina, inutusan siya na huwag mong kakainin yung prutas na yan, pero ginawa mo pa rin, bumagsak siya. Nag-establish siya ng covenant kay Adam, nag-establish siya ng covenant kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Musa daw, sabi ng Moses, kay David,
Covenant theology organizes them under three primary overarching theological covenants. Ano yung mga yon? Unang-una, of course, yung tinatawag nating Pactum Salutis sa Greek. Okay? Or yung Covenant of Redemption. What is covenant redemption? It is understood as an eternal covenant made within the Godhead. Okay, alam na natin yung sinabi natin. Pag sinabi natin Godhead, it pertains to Ma. Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ang Godhead. Okay? Ayan o. Kaya sinabi na pala dito. In this covenant, the Father, the Son, and the Holy Spirit agreed to plan of salvation. Kaya lagi natin tinutukoy, it is the God the Father who draws, di ba? Yung trabaho nila sa salvation, tamo, wala yung tao, di ba? Tatrabahuhin natin tong kolokoy na to na makasalanan na to, ito makulit to eh. Di ba? Tayo na magkatrabaho, ang plano natin is to establish a covenant to this creature na wala, namatay dahil yung first Adam nag-fail na eh. Di ba? So tatrabahuhin natin, itong Triune God will establish a covenant with them. From before the foundation of the world, andun na yun. No? Hindi inisip nila dahil nagkasala yung tao. No. Umpisa pa lang, alam nila na magkakasala ng tao. Lagi natin tatandaan, God is is a all-knowing God. Hindi niya alam na ang tao mag-fail. Kasama yun sa plano niya. Kailangan niyang i-fulfill yung purpose ng buong plan niya from eternity past until the second coming of our Christ, until eternity. Alam na lahat ng Diyos yung mangyari na yan. Because He's a sovereign God. He's an all-knowing God. Hindi maitatago sa Kanya yan because He is also a transcendent God na hindi sa nasa cover ng time. Although He's an immanent, nasa loob siya ng time, kasama natin siya during this time, pero He's also a transcendent God, hindi siya nasasakop ng time. No? So the Father chose a people to save and gave them to the sabi yung trabaho ng ng Triune God or ng Godhead. The Son agreed to become incarnate, act as a covenant representative. Diba? Kaya nga siya yung high priest. Diba? A covenant representative or a federal head to His people, live a perfect life, and die an atoning death on their behalf. Siya yung representative. Yun yung papel ni Christ sa Triune God, sa Godhead eh. Di ba? Father choose a people. Choose a people to save and gave them to the Son. No one can come to me unless the Father draws me. Draws Him. Tignan mo yung covenant nung God the Son and God the Father yung kasunduan nila, no? No one can come to me, sabi 6:44 nandyan, unless the Father draws him to the Son. Alam niyo sa Greek yun, yung drawing na yun is kinalagkad mo yun. When God by force dinala ka niya kay Kristo, may magagawa ka ba sa isang makapangyarihan na Diyos na pinili kang kalagkarin papunta kay Kristo, and Son agreed to become an incarnate as an act of covenant representative for His people in the perfect life and die an atoning death on their behalf. Yun yung covenant eh. Yun yung kasunduan ng Triune God na yun na gagawin nila para doon sa isang mere creature na mahal nila yung pinili ng God the Father na yun. Doon mo maiintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos eh. Yung pinili niya, kung gaano niya kamahal yung pinili niya. Hindi natin maarok bakit pumipili ang Diyos eh. Karakter niya yun eh. That's what God is saying and what the Bible is saying. Diba? For whom He foreknew, He also, diba? Romans 8:29-30, diba? Ano sabi? For whom He foreknew, He also predestined. He also predestined, He also justified. He also justified, He also glorified. Pinlano niya na eh. Foreknew, alam niyo ba ibig sabihin ng foreknew? For whom He foreknew? Hindi lang ibig sabihin, inisip ka lang niya. Yung foreknowledge na yan is what
It means He established an intimate relationship before the foundation of the world. Kaya nga pag ginamit sa Bible yan, kunyari, Joseph knew his wife. Ibig sabihin ba nun, nakilala niya yung asawa niya? Eh yung pag binasa mo yun, nagsiping silang dalawa eh. Nung sinabi yung Joseph knew his wife. Ba? O minahal niya. Joseph knew his wife. Ibig sabihin yung foreknowledge na yun, proginosko. Foreknowledge. No? He established an intimate relationship already before the foundation of the world. How astonishing is that? Na ang Diyos natin mismo, bago niya pa nilalang ang sangkatauhan, diba? Ay pinili ka na. He's an all-knowing God. Walang imposible sa Diyos. What is the Holy Spirit deals with? The Spirit agreed to apply the work of the Son to the chosen people. Ano yun? Ibig sabihin nun? Agreed to apply the work of the Son. So, ano ibig sabihin nun? Sinelyuhan ka. The Holy Spirit sealed you, Ephesians 1:13. Di ba? Sinelyuhan ka ng ownership, ng pagiging ng ownership ni Christ. Wala pang Bible si Brad Ronel. Brad, bigyan natin ng Bible si Brad Ronel, ha? Nakapag-uwi ka na, Brad Ronel, na Bible mo? No? Anong Ephesians 1:13? Pakibasa ba sis Jackie? 1:13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. He's sealed. May sealing. Pag siniling, sino yung taga Batangas dito? No? Yung baka, pag sinelyuhan mo yan, alam mo kung sino may-ari niya. Kahit saan pang lupalop pumunta yan, pag nakita mo yung selyo, yung seal sa balat niya, alam mo na, ay hindi, kay Manong ano yan, Manong Gusting yan. Diba? Kasi may seal yan, no? Manong Gusting. Diba? Yung mga rancho, di ba? Pinanggaganon pa yun, mainit yun, nagbabaga. Diba? Mga rancho. When Christ saves you, He offers His life for you. Because Father chose you, and Christ offers His life, ang papel ng Holy Spirit is sinelyuhan ka na. At yung selyo na yon ang humaharap dahil ito ang selyo ng pagpili ng Diyos Ama na inalayan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Yun yung covenant na in-apply sa creature. That is the covenant of redemption. This covenant is the foundation for other two. Ano yung pangalawa? Ito yung sunod. Covenant of works. Ano yung covenant of works? Ito yung sinasabi natin kanina, na this was God's covenant with Adam as the representative of all humanity, in the Garden of Eden. Ito yung sinasabi natin kanina na nag-fail siya. Ang bilin sa kanya ng Diyos sa Genesis 2:15-17, na huwag mong kakainin yung forbidden fruit na yan, at kainin mo ng lahat, no? Maliban sa isa lang na yan. Pero anong ginawa niya? He failed. Tika, sasabihin ni Brother, tika Kuya Richard, bakit si Adam ang una? Si Eva ang kumagat una. Ano ang sagot doon? Bakit siya ang unang nagkasala? Ba't si Adam? Bakit i-fail? Siya pa ang nasisi. Siya Iisa sila eh. Iisa eh. Inuuguntang sa tadyang siya na eh. Hindi pala alam ni Iba yun. Sinabi sa kanila, pero bakit si Adam ang unang unang nagkasalang tao pag sinabi sa Biblia? Galing dito siya. Diba sa Romans 5:12, sabi sa Romans 5:12, di ba? Yung sinabihan? Kasi siya ang unang creation ni God. Yun! Nakuha ni Romelin. Kasi siya yung unang ginawa ng Diyos. Di ba? Pero, Kaya he's the first creation. Kaya siya pa rin yung unang nagkasala, hindi si Eva. Kasi si Eva, saan galing si Eva? Sa tadyang niya, di ba? Oo, iisa sila eh. Hindi, yung kamanta yun, di ba narinig ni Eva? Narinig yun, siyempre. Narinig yun. Narinig niya. No? Mukhang babalik tayo ng Genesis sa parang compra. But of course, alam natin yan, that Adam broke this covenant. So yung promise doon is eternal life and blessing. Nung time na,
Andiyan yung, yan yung nagagawa ng free will ng tao, tingnan nyo ha. No? Yan yung nagagawa, nung buhay ang tao is malaya pa ang kanilang pag-iisip. May freedom sila. No, may free will sila, pinabayaan sila ng Diyos, no? Ang nangyari, Adam failed. They failed. Ano promise ng Panginoon doon? Ang ganda, eternal life and blessing. Pero anong condition niya lang? Perfect personal obedience to God, command to eat from the tree of life, knowledge of life, not to eat the tree of the knowledge of good and evil. Pero anong naging consequence? Ano nangyari? Kinain niya pa rin. At naging consequence ito is death. Pero siya ng malis. No? Yung death na yon, alam naman natin na hindi naman physical death yun kasi dumami pa nga ang tao, di ba? So ano yung consequence na yun? Ano yung death na yun? Namatay sila sa kasalanan, namatay sila ng spiritual. Siya yun sino? So yung may free will pa rin sila, pero yung pagiging tao nila, yung kaluluwa nila, yung espiritu nila, ang pinatay ng kasalanan nila. Nung namatay yung espiritu nila dahil sa kasalanan, nalayo ang Diyos sa tao. Very basic. Alam natin yan, biblical yan, di ba? Nawala yung relationship ng tao at sa Diyos. Kaya nga, di ba, unang-unang consequence, pinatlaya sila sa Garden of Eden, di ba? At nagsimula na doon ang talagang talamak na kasalanan. Merong first na pagkakasala ng ano yung pinatay mo yung sarili mong kapatid? Parricide. Si Diba? Cain. First parricide case. Parricide ba yun? Tama ba ako? Yung parricide yun? Yung, gano'n, yung pinatay mo yung kapatid mo? Parricide. Parricide. Kasi pamilya. Di ba? Anong mami side? So talagang hanggang sa lumaganap na, nag-spread out na talagang yung kasalanan, hindi na napigilan. No? Yun yung naging consequence ng kasalanan. And Adam broke this covenant. Diba? Bringing sin and death into the world. Yan yung binabanggit natin sa Romans 5:12 for ano, diba? For Adam sin, Romans 5:12. Sa Romans 5:12. For one sin came to the world through Adam, di ba? Sabi natin, Romans 5:12. Wherefore, by one man sin entered into the world, and Death death by sin. And so death passed upon all men, for all that And so, death passed into all men. Kaya sinasabi natin na minana natin ang kasalanan. Talagang minana. Biblically speaking, and so death passed unto all men. Walang walang exception. Unto all men. Imputed. Na-impute sa atin ang kasalanan. Silipin mo, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, may utang ka na. Parang Pilipino, di pa pinapanganak, may 100,000 ng utang. Diba? So may utang ka na. Meron ka ng problema malaki. Hindi ka pa pinapanganak. Pero may tagabayad naman. May tagabayad. Di ba? No? Di ba? Bigat ng consequences na yun, ano? Na ipamana ni Adam. So the first Adam broke that covenant. Tandaan natin ha, nag-fail si Adam. Yung first covenant ay na-fail. Yung pangatlo, covenant of grace. So ano yung una-una? Covenant of redemption. Pangalawa is the covenant of works. Pangatlo is the covenant of grace. So sabi kanina, naka-angkla raw yung dalawang covenants na to doon sa covenant of redemption. Diba? Ano yung dalawang naka-angkla? Yung covenant of works at saka yung covenant of grace. So ibig sabihin, itong dalawang covenant na to is the fulfillment of the covenant of redemption. Gets nyo? Di ba ganda ng plano ng Diyos? Di ba pag-aaralan natin about the covenants, di ba? This covenant is God's response to the failure of the covenant of works. Yung tinalakay natin kanina sa first Adam. No? It was established immediately after the fall and continues throughout the rest of the Bible. Ano ang promise po ng covenant of grace? Salvation and eternal life. Ano ang condition? This is the crucial difference. Ano? The condition is not our own obedience, but faith. Kaya na yung covenant of works, it requires obedience. Di ba?
It requires obedience. Pag covenant of works, kailangan ipa-follow mo yung daan-daang Levitical law, Mosaic law, lahat ng klaseng law ng Old Testament para ma-fulfill mo yung covenant na in-establish. Pero walang pumasa sa covenant na yun. Lahat nag-fail. Everyone fails. At kaya kailangan dumating ang Panginoong Kristo to fulfill the covenant of works. He is our representative. Tatandaan niyo yung kanina, di ba? Yung sa Godhead, yung papel ni Christ, di ba? So, ang kondisyon niya is faith in the promised Redeemer. Jesus Christ, whose perfect obedience and sacrificial death fulfill the demands of the covenant of works on behalf of believers. Kailangan talaga ng ating Panginoon, kailangan talaga natin ng ating Panginoon sa Kristo eh. Kasi isa lang yung unblemished lamb, siya lang talaga yung nakaka-fulfill ng covenant of works. Dahil ano sabi sa 2 Corinthians 5:21 ba yun? If I remember na siya yung walang bahid ng kasalanan. Pwede magpatawad kasi wala sa kasalanan. Ano sabi sa iyo? Tama, 2 Corinthians 5:21, pakibasa. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin. Who knew no sin. That Unblemished. we made the righteousness of God in him. We may be made the righteousness of God. Di ba doon pumapasok yung substitutionary atonement, di ba? Substitute. Sinubstitute niya yung sarili niya in exchange with our sin na dinala niyang lahat sa krus ng Kalbaryo, at yung sarili niyang perfectness, righteousness ay ibinigay niya sa atin. Yun yung perfect obedience din, di ba? Yung mission niya to have a perfect obedience. Kaya na-fulfill niya yung covenant of works through His perfect obedience. Unblemished siya. Pinanganak siya, na-conceive siya ng Holy Spirit. Kaya sinless siya. Wala siyang minanang kasalanan ni Adam. Dahil ang nag-conceive kay Mary is the Holy Spirit Himself. Tingnan yung kapamalaan ng Diyos. Di ba? Eh kung naging tao ng si Kristo kagaya ng mga prophets, may kasalanan siya. Kasi minana mo eh. But He was conceived by the Holy Spirit. Siya to Holy Spirit. Diba? Third Godhead. So ang mediator natin sa covenant na to, diba kada binanggit kanina, it's our Lord Jesus Christ is the sole mediator of this covenant. John 17, He is the high priest, mediator. Pag-aaralan natin yan sa John 17. Siya yung tumatayo na mediator natin. When God sees us, nandoon yung righteousness ni Christ na nakikita sa atin dahil sa covenant of grace na to, na pinulfill niya. This is God's response to the failure of the covenant of works. Not to the point na inisip niya pa lang to na response, sinabi yung response, makaisipin niyo, ay, ganun ba? Kasi nga, nag-fail ng covenant of works, so ang inisip ng Diyos, hindi ibig sabihin ganun, ano? Kumbaga, sa plano niya, ito na yung kapamaraanan niya, sa plano niya. Nag-gets nyo ha? Huwag nyo mabibis-interpret yun na nag-isip pa pala yung Diyos na ito yung answer niya. Kailangan kasi since nag-fail ang tao sa Old Testament times na hindi nila na-fulfill ang covenant of works, so kailangan kong dalhin si Kristo. Kailangan kong ipadala si Kristo para mag-offer ng life. Hindi ganun yun. Pag sinabi ng yung response, nabuo na ng ating ni Yahweh yung buong kwento, at ito yung isang part ng kwento niya na nabuo niya na. Okay? Papasok na ang ating Panginoon Kristo sa ginawang istorya ng Diyos. This is the ultimate covenant. Ito yung pinaka-climax na covenant na ibibigay ko sa aking mga pinili. Alright? So, covenant theology sees the covenant of grace as being administered differently across various historical covenants. See? But it is fundamentally the same covenant because it offers the same grace through the Messiah. Bakit?
In the Abrahamic covenant, it was administered through promises, circumcision, and faith. Yan yung foreshadowing, di ba? In the Mosaic covenant, it was administered through the law, sacrifices, the priesthood. Lahat yan, karakter ni Christ lahat yan eh. Which, lahat ginawa niya eh. Which all pointed forward to Christ. Di ba? Yung priesthood, yung sacrifices, yung buhay niya, di ba? Administered through the law. He fulfilled the law. He administered the law. In the Davidic covenant naman, it was administered to the promise of an eternal king from David's line. Sa mga bihasa sa pagbabasa ng lineage ng Bible, saan ba nanggaling ang lineage ni Christ? Kay David, di ba? Pagiging hari ni David is ang pagiging hari din ng ating Panginoon sa Kristo. Eternal king nga lang, si David. Namatay. But Christ will be the eternal king from David's line. He fulfilled the prophecy. Di ba? In the Davidic covenant. Siya yung hinihintay na hari ng mga Israelita hanggang ngayon. Pero tayo alam na natin kung sino yung hari eh. Sila hinihintay pa rin nila. Na-establish na kung sino talaga ang hari na parating. Dumating na yung hari, hindi na nila kinilala, di ba? Kasi nasa sabsaban, mahirap. Anak ng karpentero. Di ba? Ultimo doon sa lugar niya. Di ba yun yung anak nung karpentero, tsaka yung nanay niya ni putok sa buho yan si Kristo eh. Kasi hindi pa naman nagsisiping ang dalawa na yan eh. Yung si Joseph, ba't nabuntis yung nanay niya? Di ba yung nagchichismisan? Si Kristo sa lugar nila. Saan yung lugar niya? Capernaum, di ba? O, namawala na tayo sa John series. Di ba? Tatandaan niyo yung istorya natin. Di ba? Kaya minsan, di siya pumunta ng Capernaum. Lagi siya sa Galilee, di ba? Sinuha siya ng sarili niyang mga katikilalang tao sa kanya, no? So the two Adams framework. What is the two Adams framework? Okay? Central concept daw to. Adam was the federal head. Bitin natin, of humanity under the covenant of works. He failed and his guilt and corrupt nature are imputed to all descendants. Yung sinabi natin kanina. But Jesus Christ is the last Adam. The last Adam. Diba? Yung sinabi sa Romans, diba? Or the second federal head. The second federal head. His perfect obedience or yung active obedience niya, ibig sabihin ng active obedience niya, yung pagsunod niya in fulfilling the covenant of works and atoning debt, yun yung passive obedience niya. Okay? Yung active obedience niya, being sinless. Passive obedience is the fulfillment of God's plan for His atoning debt are imputed to all who have faith in Him. Yung passive obedience niya na-impute kung yung sinless yung sinfulness ni sa first Adam na-impute sa tao. Yung passive obedience ni Christ, His righteousness niya, tingnan nyo yung dalawang Adam in-impute niya sa mga taong mananampalataya sa Kanya. There's a double imputation, di ba? Tandaan niyo pagkakaiba ng dalawa, na yung dahil sa disobedience, passive disobedience or active disobedience ni Adam, na-impute sa atin yung kasalanan. Pero dahil sa passive obedience at sa active obedience at passive obedience ni Christ, na-impute sa atin yung righteousness of Christ Jesus. That is the ultimate covenant of grace of God. Thus fulfilling the broken covenant of works on their behalf, in our behalf. Pinulfill ni Christ yung covenant of works na hindi natin kayang ipulfill. Walang nakapulfill sa Old Testament. Kahit pa yung mga pinili niya, mga nagpopropesiya sa Kanya. Di ba? May kasalanan pa rin sila. May kailangan pa rin nila ng tagapagligtas. Their story foretells the coming of the Savior. Kaya sabi nila sa kwento, di ba? Sabi sa kwento sa Bible,
si Christ is namatay, nung nabuhay siya na magmuli, nagkaroon ng first rapture from the grave, di ba, sa Luke. So alam natin kung sino yung mga na-rapture na yun. Yung mga believers ng Old Testament at that time, na-rapture na. Di ba yung resurrection na yan? Oh, yun. Kasi The resurrection of the dead, di ba? Yung nabanggit doon. Well, we're pertaining also, when you say resurrection, it's considered as rapture also as well. It's a life. Sabihin, hindi man nabanggit na rapture, di ba? The resurrection of the dead. So, ibig sabihin, kasama silang nabuhay ni Kristo, bro. At that time. hindi, naglakad-lakad pa sila eh. Nakita pa ng ibang mga tao eh. Oh, si Christ mismo, mismo. Kahit yung mga tao na-resurrect. Na-resurrect. Oo, nakita din ng ibang mga tao. O yan, may soul input ang ating kapatid, ano, the words na nasa kwento ng Bible, ano, na nakita pa. Genesis tayo. Genesis? So yun yung first resurrection, ano? The first resurrection. So alam na natin yung dalawang Adam, ano? Hindi na tayo malilito dyan sa first Adam, no? Yung failure ni Adam, dahil sa kanyang failure na ipon sa atin ang kasalanan, namatay tayo, di ba? At dahil yung pagdating ng second Adam, which is Christ, yung last Adam, dahil sa kanyang passive obedience and active obedience, ay na-impute sa atin yung righteousness of Christ, yung righteousness niya. Fulfilling the broken covenant of works on our behalf. Okay? So, in essence, covenant theology is a way of reading the Bible at sees one unified story of God's graciously saving a people for Himself through the covenants, all of which find their ultimate yes and amen in Jesus Christ. Di ba? Basahin nga natin sa 2 Corinthians 1:20. Ano sabi doon? God graciously saving a people for Himself through the covenants, all of which find their ultimate yes and amen in Jesus Christ. Bakit binanggit sa 2 Corinthians 1:20? Pakibasa nga, Brad Birds. For all the promises of God in Him are ye, and in Him, amen, and the glory of God by us. Yun pala yun, ano? 1 Corinthians 1:20. 1 Corinthians 1:20. Second. 2 Corinthians 1:20, no? Sapagkat kay Kristo, Lahat ng pangako daw sa pamamagitan natin Panginoon Kristo, parang gano'n, ano? palagi For all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. Ito sa NIV para mas mababaw, no? For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Amen lang tayo lahat dyan. Di ba? Which find their ultimate yes and amen in Jesus Christ. We acknowledge all these things. God graciously saving His people for Himself through covenants. And we acknowledge it. Diba? It provides a coherent and Christ-centered narrative. Yun yun, it's a Christ-centered narrative. Yung covenant theology is a Christ-centered narrative from Genesis to Revelation. That's how we define covenant theology, mga kapatid. Ano? So, i-continue natin to by next week. No? Siguro hanggang dito na lang muna tayo. At least nagbigay lang muna tayo ng prelude about the covenant theology. Yung first lesson natin will be the big idea. Ano ba yung big idea na tinutukoy dito? Ano? The living in God's covenant story. No? Maaga pa eh, pero okay lang. Basta at least hindi tayo ma-burn out. Dahan-dahan lang natin pag-aaralan ito, mga kapatid. No? Living in God's covenant story. We are living in God's covenant story. Yan yung the big idea na marami pa yan. No? So, dyan tayo tatakbo. Meron tayong lesson 1, the web of promise. No? Under lesson 1 pa lang yan, meron tayong big idea. May 3 session yan. Of course, kaya medyo tsaga-tsaga tayo. Enjoy nyo lang yung pag-aaral natin. Ano? The covenant God who keeps work and living in covenantal. Today, may application tayo. No, dyan, may tanong-tanong tayo dito. Sa session 3, forum to. Ha? Kapatid, kaya kung ano yung mga pag-aralan natin sa session 1 and session 3, a-apply natin yan sa session 3. Living in covenantal today. Okay? So, yun lang muna. Balik mo lang ulit sa last part. Kabila. Ito? Sa last part? Review, so. Ito? Yan.
Send ko sa'yo, guys. Okay, so very interesting, di ba? Covenant ng Diyos, no? At kumbaga, ito po yung pagkakaiba ng sasabihin ko na sa inyo ng tapatan, ano? Ito po yung medyo indifference sa dispensational theology, no? Which is, kumbaga, kung bibigyan ko kayo ng mababaw na meaning, kumbaga nanonood kayo ng sa Netflix, yung dispensational theology is nanonood ka ng series na may iba't ibang parte, na may iba't ibang title. Pero yung covenant theology, iisa lang ang title na istorya. Nanood ka ng movie, hindi ka nanood ng series. So, we want to view the Bible as one story only. Not in dispense or iba't ibang dispensation ng Diyos, no? So, we want to know how God fulfill His promise through His covenants. No, sa anggulo ng covenant. Kasi, yan lagi, ultimo si Christ, di ba? Sa Luke kanina pa lang, di ba? 2022, sabi niya, this is the fulfillment of the new covenant. Di ba? Ito yung gagawin natin as a new covenant. Ito yung pangako ko sa inyo. Ito yung tipang ko sa inyo. Itong dugo na to. No? Okay, so yun lang muna. Tayo'y manalangin. Father God in heaven, we once again thank you, Lord, sa knowledge and wisdom that you have partake to each and every one of us. Lord, salamat, Panginoon, sa pagbukas ng ating puso't isipan sa pag-aaral na ito. Alam po namin na this is is a Christ-centered study, Lord God. Hayaan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng kalayaan, na makilala pa namin kayo more deeply. Panginoon, because this is a way of expressing our love to you, Lord God. Dahil kinikilala ka namin bilang Ama, at ang nais namin sa aming mga puso, Panginoon, ay mas makilala ka pa namin. Yung intimate relationship niyo sa amin ay balik namin sa inyo with intimacy also as well. By studying you, by studying your word, by committing our lives to you, by committing our time to you, Lord God, in prayer and supplication, Panginoon Ama, Lord, nawa ay nandun, Panginoon, ang desire ng aming mga puso't isipan sa pag-aaral na ito. May commit namin ang aming sarili, may bigay po namin ang aming konting oras, Lord God, na hinihingi nyo sa amin sa pag-aaral na ito. Salamat sa mga kaluluwa, Panginoon, na nag-devote ng kanilang oras sa mga araw na ito, sa mga online namin na makakapanood, sa mga online brothers sisters namin na makakapanood ng live na ito, Lord God, nawa kayo magpaintindi sila with the aid of the Holy Spirit ng Panginoon, kagaya ng ginawa nyo sa amin. Nawa ay patuloy namin mahalin, yakapin, Panginoon Ama, ang inyong mga salita, ang inyong mga utos. This is our passive obedience, Panginoon, sa inyong mga pangako, Lord God, and we are fulfilling also our part in the covenant of grace and in the covenant of redemption, O Lord God. Nawa, Lord God, tulungan nyo kami na palakasin ang aming puso't isipan, Panginoon Ama, upang mapatuloy namin mapag-igting, O Lord God, ang aming relasyon sa aming Panginoong Jesucristo, Lord God. Salamat po, Diyos, sa aming pong paghiwa-hiwalay, kayong magbigay ng ibayong pag-iingat sa amin. Nawa, Lord God, ay gabayan nyo kami sa buong linggo, sa aming trabaho po, Panginoon. Nawa, ay kayo mag-ingat sa aming mga kapatid na may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon Ama, at kayo ang patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge sa aming trabaho, Panginoon Ama, to fulfill, Panginoon Ama, ang nais ng aming masters dito sa mundo, Panginoon, sa aming trabaho, Lord God. Salamat po, O Diyos, nawa lahat ng aming ginagawa ay for your own glory at mabigyan kayo ng kapurihan sa lahat ng araw ng aming buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.